The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na kinaibigan ng isang kwek-kwek vendor matapos niyang lumipat ng bahay. Kung saan pinag-ingat siya nito dahil sa misteryosong pagkawala ng mga bata sa kanila. Bilang isang ina ay ang pinaka-importanteng bagay sa akin ay ang kaligtasan ng aking anak. Kaya naman isa sa takot ko nung bagong lipat kami ng anak kong si Alice ay ang mapaano siya. Ako si Bella at ito ang aking kwento kung saan nakilala ko ang isang kwek-kwek vendor. Simula nang iwan ako ng aking asawa ay kinailangan naming lumipat ni Alice ng matitirhan na malapit sa aking trabaho. Nahirapan kami at nanibago sa bagong lugar kaya hindi pa kami masyado nakikisama sa mga kapitbahay. Lalo na si Alice sa kanyang bagong paaralan. Pansin ko kasing malungkot ito palagi pag umuwi at umiiyak na gusto na niyang umuwi sa dati naming bahay. Wala daw siyang kaibigan dito at wala din kaming kakilala sa aming nilipatan. Mabuti na lang at nakilala namin si Mang Kanor na naging mabait kay Alice. Sinundo ko si Alice matapos ang kanyang klase at si Mang Kanor lang ang tila nagbabantay sa kanya sa harap ng gate habang naghihintay sa akin. Nagpakilala ako bilang nanay ni Alice at agad na nagpasalamat kay Mang Kanor. Simula nun ay naging mas kampante na akong magsundo. Naging kasanayan ko na kasi na si Mang Kanor ang magbabantay muna kay Alice kapag susundo ako galing trabaho. Kapalit nun ay binabayaran ko siya para sa kanyang serbisyo. Sa mga unang araw pa lang ay gumaan na ang loob niya sa aming mag-ina nang bigla itong magbabala. Sunod-sunod daw kasi di umano ang mga nawawalang bata sa aking nilipatan. Kaya raw nang makita niya si Alice ay di daw niya maiwasang maawa kaya binantayan niya ito. Ayon daw sa usap-usapan ay may iilang natagpo ang batang babae na patay at tila ginahasa. Nangilabot ang aking buong katawan sa ideya na may gagawa nun sa mga inosenteng bata at pwede ring mangyari iyon sa 7 taong gulang na anak ko na si Alice. Simula nun ay mas naging alerto na ako sa aking mga kapitbahay at hindi basta-basta nagtitiwala sa kanila. Dahil doon ay lalo akong nagkaroon ng dahilan para hindi makapagsalamuha sa kanila tuwing sila ay nagtatangkang makipagkaibigan sa akin at sa aking anak. Naisip kong mas maaasahan pa si Mang Kanor na nagpakita ng unang kabutihan kay Alice nung panahong wala ako. Nahirapan din akong magtiwala sa mga kapitbahay dahil sa aking dating asawa. Naging kalaguyo kasi nito ang aming kapitbahay ng ilang taon kaya nahirapan akong basta-basta magtiwala. Mabuti na lang ay sa hindi inaasahang tao ko pa makikita ang kabutihan. Isang araw ay umuwi si Alice na umiiyak at malungkot. Nang tanungin ko ito ay naging tampulan daw siya ng asaran dahil siya ay bago lang. Mabuti na lang daw ay nakaabang si Mang Kanor sa labas ng paaralan at nakipagkwentuhan na lang si Alice sa kanya nung recess. Agad kong inireklamo ito sa paaralan at nagulat ako sa kanilang sinabi. Pinagsabihan na daw nila ang mga kabataan ngunit mas nag-aalala sila sa pakikipagkaibigan ni Alice kay Mang Kanor. Ayon sa kanila ay hindi daw magandang halimbawa na nakikita iyon ng ibang bata. Agad kong pinagtanggol si Mang Kanor at sinabing tila siya lang ang may pakialam sa aking anak. Matapos nun ay ikwinento ko ito sa kanya habang sinusundo si Alice. Nagpasalamat siya sa aking tiwala at nagkwento na dapat daw mas maging maingat pa ako.
dahil may isang katawan ng bata ang natagpuan sa ilog na lumulutang at wala ng buhay. Ang bata daw ay isa sa mga matagal nang nawawalang bata at anak ng aking kapitbahay. Ayon sa investigasyon, ay kumpirmadong nagahasa daw ito bago patayin at itapon sa ilog. Tumaas ang balahibo sa aking buong katawan dahil sa takot. Hindi ko inaasahang totoo ang haka-haka tungkol sa ginagawa sa mga batang nadakip. Pinaliwanag ko kay Mang Kanor na simula ngayon ay aagahan ko na ang pagsundo kay Alice at hindi na siya pagbabantayin pa. Nung kinagabihan ay nagbasa-basa ako tungkol sa balita at napag-alaman kong sa bahay pala mismo nadadakip ang mga batang nawawala. Maya-maya ay bigla kong naisipang silipin si Alice at napansing tila wala ito sa kwarto kaya sinundo ko ito sa labas. Nakita kong nasa tapat ito ng gate at tila may kausap na tao. Bigla akong nag-alala at agad na tumawag ng pulis bago ako lumapit kay Alice. Sa kasamaang palad ay biglang si Alice mismo ang nagbukas ng gate at bigla itong hinila ng isang lalaki. Hindi ako makapaniwalang si Mang Kanor pala ang lalaking nandurukot sa mga bata at nakuha niya si Alice na ang aking pinagkatiwalaan at nakitaan ng kabutihan ay siyang dahilan pala ng trahedya sa aming lugar. Sinubukan kong habulin siya nang makarinig ako ng putok. Naglabasan bigla ang mga armadong pulis at agad na hinuli si Mang Kanor. Sakto daw ang aking pagtawag dahil ilang araw na daw nilang tinitiktikan at sinusundan ito. Agad akong tumakbo papalapit kay Alice at niyakap siya ng mahigpit habang humihingi ng tawad. Dahil sa maling tao pala ako nagtiwala at napahamak siya dahil sa akin. Ayon sa mga pulis, ay natagpuan ng ebidensya sa tinutuluyan ni Mang Kanor at nasagip pa ang ibang mga batang nawawala sa tirahan nito. Dahil ang modus pala niya ay ang makipagkaibigan muna. Nabulag ako sa kanyang kabutihan sa aking anak at pinagsamantalahan niya ang aking pakikipagkaibigan sa kanya kaya hindi ko siya mapapatawad. Mabuti at nakulong ito ng panghabang buhay sa kanyang ginawang kababuyan at kabrutalan sa kanyang mga biktima. Ngayon ay naging leksyon ko ito na mahirap magtiwala kahit kanino, lalo na sa mga taong sa una lang nagpapakita ng kabutihan. Dahil hindi natin alam na baka nagpapanggap lang pala silang mabait. Tulad ng karanasan namin sa Kwek Kwek Vendor.